Good morning po, Secretary, and congratulations po dito sa naganap na pamanaagham sensya sa bawat habi at hibla. Sec, ano po yung suot niyo? Ito ay gawa sa pinya at seda or silk. So itong horizontal, pinya fiber, at yung maninipis na vertical, that's silk. Sec, gaano po ba kahalaga na talagang dapat tangkilikin natin yung ating tela, lalo na po sa mga nasa ahensya ng ating gobyerno, mga opisyalis po natin? Maliban sa nakasaad sa batas, marami ang mga positibong parang gamit o objective ng paggamit ng mga tela mula sa Philippine Tropical Fabric. Unang-una, marami dito ay posibleng galing sa waste product ng ibang mga halaman tulad ng pinya, tulad ng banana. Yung iba naman ay abundant sa atin tulad ng kawayan na madaling patubuin. So kung titingnan natin yung mga ganitong mga produkto, pwedeng magdagdag sa kita ng ating mga farmers. Siyempre, pag mas maraming fiber, mas maraming weaver ang kailangan, magdadagdag tayo ng mga trabaho. Pag mas maraming magandang fiber, siyempre yung ating mga tagatahi at mga designer ay talagang gagamitin din. So, ang suma total, pagdating sa paggamit ng Philippine Tropical Fabric, we will actually increase the production ng mga tela. So, therefore, dadagdag ang trabaho, posibleng dumagdag ang magtatanim ng iba't ibang mga agricultural commodity like kawayan. And with that, yung industry ng tela would increase, no? Lalago siya. Kaya yung value chain ng ating ginagawa sa DOST and through PTRI and with other agencies, holistic ang ating effort, but para mas maraming maengganyo na tumulong dito sa tropical fabric industry, dapat yung produkto sumikat. Kaya from time to time, pinapakita natin sa mga event, tulad sa mga fashion show and highlighting the importance of the tropical fabric na hindi lang maganda na isuot, nakakatulong pa sa marami sa ating mga kababayan. Thank you so much, Sec. Last na lang po. Ano po yung masasabi natin sa mga negosyante natin ngayon na pilit ginagaya yung ating tela na hindi naman po yata original? Ano pong effect nito sa ating ekonomiya? Well, unang-una, siyempre, yung paggamit ng Philippine Tropical Fabric, dapat ipakita natin na talagang pure na Philippine Tropical Fabric ito, and as much as possible, we use natural dye. So pagdating sa mga bansang concerned sa environment, the use of natural dye would be less harmful to the environment and can actually benefit yung mga tao natin, sa kababayan natin sa mga iba't ibang lugar, sa mga rural areas, kasi nakakabigay tayo ng livelihood. So pagdating sa mga bumibili ng mga produkto na gumagamit ng natural materials, mas mahal yun. So ibig sabihin, kung ikaw ay negosyante, mas maganda na ganun ang ating gawin kasi mas malaki ang kita, plus mas marami tayong natutulong sa ating mga kababayan. Yung mga environmentally harmful na processes, hindi maganda yon. Kaya hindi natin sinusuportahan yung mga ganong proseso kasi in the end, nawawala yung value ng paggamit ng mga natural products. Check, imagine niyo po, 100 million population tayo, kahit man lang sana ilang percent po sana tayo na gumagamit ng tela natin, or kahit mga gawang Pinoy po na mga, about sa kultura. Tama yon. So maliban sa uniforme ng mga government employees, mga uniformed personnel, tayo mismo na mga Pilipino, we can support. So siguro hindi naman parating naka-formal tayo tulad ng pagsusuot ng barong. There can be other innovative products. For example, syempre, pag normal days, t-shirt lang. But then, pwede mong gamiting accent yung mga native na mga borda na may kulay. So, imbes na pure white lang ang shirt mo, pwede mong lagyan ng iba't ibang mga design o yung mga jacket na iba-ibang design. And marami nang lumalabas na ganong mga innovations.
Sec, thank you. Sa DOST natin ngayon, Sec, last na po talaga. Ang DOST natin po ngayon, bakit kailangan laging panuurin or tangkilikin or basahin ng mamamayang Pilipino? Gaano ito kalaga para doon sa mga ordinaryong mamamayan natin na hindi pa po gaanong tumatangkilik sa ating mga programa? Unang-una, ang siyensya at teknolohiya ay hindi po para sa mga matatalino lang. Ang importante ay alam natin kung paano ito gamitin para mapabuti ang ating pamumuhay. So, kunyari, gusto mong Alright, so napakalinaw ng ating interview kay Sec Rene na kung saan ay pinahalagahan talaga ng ating gobyerno yung mga tela natin dahil pang world class at yun nga ay maipagmamalaki pala natin ito at malaking tulong sa ekonomiya ng ating bansa. Kaya tuloy-tuloy lang at pakinggan pa natin yung kanyang keynote message sa naganap na opening ceremony sa Pamana Agham Sensya sa bawat habi at hibla nitong August 28 hanggang 29 sa Casa Manila, Intramuros. At nariyan ang DOST PTRIs, Kathabi at PSE at ang iba pang mga sustainable na mga partners at nagbibigay sila ng mga iba pang mga detalye. At panuurin at tuloy-tuloy lamang dahil may mga fashion show pa at iba pang mga inobasyon mula sa ating textiles, is an Philippine outstanding textiles. expression of communal creativity. Ang paghahabi ay ekspresyon ng isang komunidad na patuloy na isinasabuhay ang kanilang tradisyon at kultura sa pamamagitan ng damit, kasuotan o pati na rin sa kanilang mga palamuti. Ito rin ay nagsisilbing kabuhayan ng ating mga katutubo. Kaya naman, kasama tayo sa patuloy na magtatrabaho upang hindi ito mawala sa paglipas ng panahon. The cultural heritage that ang bawat habi na gawa ng Pilipino ay sumasalamin sa likas na yaman ng bansang Pilipinas na atin lamang at ating dapat pangalagaan at pagyamanin. Dahil nga likas na malikhain at maparmangaan ang mga Pilipino, kaya kaya natin gawing isang damit ang mga hibla ng pinya, saging, abaka, at sa tulong ng siyensya, pati na rin kawayan. Patuloy din natin pinapaunlad ang paggamit ng seda para magsilbing raw material sa paggawa ng mga kasuotan. Kasama na ang mga bag, sapatos, for example, nabanggit ni Secretary Frasco kanina, yung mga tourism areas tulad ng rice terraces. Ang problema ng ating rice terraces, na-erode na ang kanyang mga slope. At ang aming pag-uusap sa Ifugao with the Governor and Ifugao State University, pwede natin gamitin yung geotextile na gawa ng ibang mga companies at gawa rin ng DOST PTRI. Sa pagtatangkilik sa ating Philippine Tropical Fabric, sa paggamit at pagsusuot ng mga ito, sinusuot din natin at ipinapakita ang likas na yaman ng ating bansang Pilipinas. We become advocates of protecting our rich natural resources. Biniyayaan tayo ng likas na yaman, hindi para abusuhin. Ito ay para pagyamanin at pangalagaan at gamitin ng mahusay para ipakita sa ating mga kababayan at sa mundo na dapat tangkilikin at pag-ingatan ang sariling atin. Sa iba't ibang pagpupasyon at seremonya hanggang sa masasayang pista at festival ng Pilipinas, bahagi ang tela, habi at hibla sa makulay nating mga selebrasyon. Ngunit sa paggamit ng mga kasuotang tingin natin ay para sa mga formal na okasyon lamang, ay magagamit din natin sa pang-araw-araw. Bagamat kulang pa ang supply ng mga tropical fabric sa Pilipinas na siyang tinututukan ng DOST, nais namin iparating sa inyo na tayo ring mga Pilipino ang mag-aangat sa kalidad, dami ng Philippine textiles. I look forward to the day that we will be able to add at least 1 or 2 pieces of authentic Philippine-made woven clothing to our wardrobe. Itong suot ko ay galing sa produkto ng DOST. Pero ang tanong niyo, Substantial, sinong suot mo? Babangkitin ko lang sa iyo kung saan ako nagpatay. Kultura, gawin natin itong isang bahagi ng araw-araw nating buhay
bilang isang Pilipino. Kamakailan lamang ay pinagtibay ng DOST Philippine Textile Research Institute at ng Civil Service Commission ang pagsulong ng paggamit ng Philippine Tropical Fabric para sa uniforme ng mga empleyado ng gobyerno. Ito ay pinakita sa pamamagitan ng pagpirma ng Memorandum of Agreement at Deed of Donation na sinundan ng isang handover ceremony ng Philippine Tropical Fabric of Tourism. Ang inisyatibang ito ay naaayon sa Section 3 ng Republic Act 9242 na kilala rin nilang an act prescribing the use of Philippine tropical fabric for uniforms of public officials and employees for other purposes. Ang batas na ito ay nag-aatas ng paggamit ng Philippine tropical fabric na binubuo ng natural textile fibers mula sa dahon ng pinya, abaka, saging, kawayan at Philippine silk sa mga opisyal at kawani ng gobyerno, pati rin sa mga uniform personnel. Ang mga telang ito ay gawa, hinahabi at pinoproseso sa Pilipinas alinsunod sa Philippine National Standard. Pero maliban sa taong binibihisan natin, meron ako mga inobasyon na inutos ko sa Forest Products Research and Development Institute at kasali ang Philippine Textile Research Institute. Bibihisan natin ang mga armored vehicle, hindi na mga metal plate, kundi nanotechnology and other Philippine tropical fabric para hindi sila malusutan ng bala pero magaan, makakatipid sa gasolina at madaling mag-maneuver. So, maganda po ang ating mga naiisip para sa kabuhayan ng ating mga kababayan. Sa mga panahon ito ay mayroong patuloy na pag-angat ng interes ng ating mga kababayan sa handloom weaving technology and hand-woven fabrics, bagay na ikinatutuwa ng Department of Science and Technology dahil unti-unting nabibigyan pansin ang paggamit ng tradisyonal na pagmamarang ito sa paggawa ng mga wearable at non-wearable items. Patilalin sa DOST hiwalay ang agham at kultura. Kaya patuloy namin tinitingnan ang iba't ibang pamamaraan para matulungan ang ating local weaving groups na mapaunlad pa ang industriya ng paghahabi. Kami ay nagpapasalamat sa mga komunidad na malugod na tinatanggap ang mga makabagong pamamaraan ito ng paghahabi gamit ng agham at teknolohiya at inobasyon. Patuloy nating pinagyayaman ang ating likas na yaman, pinaiigting ang tradisyon ng paghahabi, pinabubuti ang mga disenyo, pinoproteksyonan ang mga orihinal na obra at isinasalin sa bagong henerasyon. Ito ang magsasanib ng tradisyon at inobasyon. At sa bawat habi at hibla, katuwang ninyo ang DOST sa pagsusulong ng mga oportunidad para sa industriya ng paghahabi. Sa katunayan, meron kaming programa Beyond Borders. Ito ang aming kampanya na dalhin sa iba't ibang panig at aspeto ng agham at teknolohiya. Ang aming aksyon at mga proyekto sa textiles at tropical fibers ay naaayon sa mga estratehiya ng DOST na tinatawag naming Wealth Creation Pillar para sa ikauunlad ng ating mga kabayan at Sustainability Pillar para masiguro ang proteksyon ng ating natural resources. Sa pagtutulungan ng DOST, regional offices at DOST PDRI at susulong ng mga proyekto ng DOST sa iba't ibang syudad at probinsya sa ating bansa. Sa Metro Manila, kamakailan lang ay nagbigay ng 20 units ng tapestry loom weaving machine ang DOST NCR at DOST PTRI sa persons deprived of liberty sa San Juan City Female Dormitory sa pakikipagtulungan sa Bureau of Jail Management and Penology. Sa mga babae lang po ito lang tayo. Ito naman sir. Sa tulong naman ng I-Forward Philippines program na para sa OFWs, nakapagbahagi ang DOST NCR ng 4 na units ng DOST PTRI developed handloom weaving machine sa O-Weavers Mill Woven Fabrics na ang nagmamay-ari ay isang OFW sa Dubai. Ginagabayan din ng PTRI ang O-Weavers Mill sa pagsasanay sa paggamit
ng handloom weaving machine. Patuloy naming pinapatupad ng DOST PTRI ang digitalization of the Philippine handloom weaving industry na naglalayon na ma-rehistro ang ating local weavers sa isang online database para sa traceability. Kasi minsan, kinaklaim ng ibang mga nagbebenta na galing sa na-trace natin kung saan ginagawa yan. I-digitize ang original weave patterns para ma-preserva at ma-proteksyonan ang mga ito at magamit ang mga teknolohiyang spectroscopy at textile material engines. Patuloy din ang pagtatayo ng DOST-PTRI ng mga regional innovation hubs and centers sa iba't ibang parte ng bansa. Alam na sa mga ito ang Regional Handloom Weaving Innovation Centers, Natural Dye Hubs. Ang biro ko dito, yung industriya ng pagtitina, sa Ingles ay dyeing, ay binubuhay ulit ng DOST-PTRI. Regional Yarn Production and Innovation Centers, Natural Textile Fiber Innovation Hubs, Bamboo Textile Fiber Innovation Hubs, and SEDA Pilipinas or the Philippine Silk. Itong buwan lamang ay nilunsad natin ang Natural Textile Fiber Hub sa Sultan Kudarat State University sa Region 12 at Natural Dye Hub sa Antique sa Region 6. Sa aking pagtatapos, gusto ko mo magpasalamat sa Department of Tourism, sa Secretary ng Tourism, Cristina Frasco, na tutulungan ko ng DOST ay pakikipagtulungan upang makapagbigay tayo ng kabuhayan sa ating mga kababayan upang sila ay magkaroon ng quality of life, magkaroon sila ng tamang human well-being, magkaroon sila ng kita para may pantusto sila sa araw-araw, magkaroon sila ng sustainability frame para yung likas na yaman na ginagamit natin sa ating mga paghahabi ay maproteksyonan. Pati rin yung sustainability ng skills na sila lamang ang mayroon. Gusto natin ipagpatuloy. Kaya kami po ay natutuwa sa ating partnership sa Frasco. Kasi magiging partner na namin kayo in our advocacy to make the Filipinos have quality of life, have enough income, and we can sustain the environment that we have for the benefit not only of our generation, but the future generation. Paghimanin natin ang ating kultura gamit ang agham at teknolohiya. Huwag sana tayong matakot na magsanib ang tradisyon at inobasyon dahil ang aming hangarin ay hindi burahin ang ating kultura, kundi paigtingin, proteksyonan at pagandahin pa ang ating mga likhang obra. Sa ating po mga kasama, sa Bureau of Jail Management and Criminology, partnership with you in different regions of the Philippines. Kasi po, science, technology, and innovation is not exclusive. It is inclusive. And we want to help all our kababayans. Kahit po nagkamali, ang Diyos nga ay nagpatawad, bigyan natin ng second chance sa ating mga kababayan na magkaroon ng dissenting hanap buhay after sila makalaya. Pero dapat ituro na sa kanila ang mga skills habang sila ay nasa pitan. Ang isa po dito ay pagtulong natin sa ating mga pintor, sa mga pitan. Kaya, kung kayo ay may time, bisitahin niyo po doon sa White House, Casa Blanca, na meron po mga painting doon at pwede kayong mag-meet upang makatulong sa ating mga kababayan nasa pitan. Bahagi po tayo ng advokasya ng ating mahal na Pangulo upang ang mga Pilipino ay makamit ang matiwasay at masaganang buhay. Maraming salamat sa inyong lahat. Agham sa habi at hibla ating ipamana. Maraming salamat po. Sir, meron na naman po tayo na on-the-spot interview ngayon dito po sa Health and Sight Wellness na kung saan po talagang hindi ito scripted ha. Kung ano lang po talagang karanasan nila sa pagtangkilik ng ating mga produkto dito po sa Health and Sight Wellness. So, ayan. So, yung mag-asawa po ito at kung gaano nakatagal itong kumpanya ay ganun din po katagal yung pagtangkilik nila sa mga produkto natin na safety at alam natin na kailangan natin maging totoo at ma-safe din ang ating kalusugan
kalusugan, lalo na po kapag pamilyang pinag-uusapan. So mag-asawa po sila, sina Ma'am Daisy and Sir Melchor Espino, taga Quezon City. So alamin po natin, Ma'am Daisy, happy morning po. Gusto lang po namin malaman yung talagang totoong karanasan nyo lang po dito sa Health and Sight Wellness. Thank you po. Yung Alka-Drop, Ano pong meron nito, Ma'am? nakakaano siya ng alkaline siya ng pag hinalo siya sa tubig. Nakakatulong siya na alkaline yung water. And then ginagamit ko siya kapag mas ma-acid ako. Iniinom ako nung one time nga po nasobrahan yung acid ko. Na para bang sabi ko nga dalhin na ako sa hospital kasi sobrang taas. Oo, pinagpapawisan ako nung one time nga po nasobrahan yung acid ko. Na para bang sabi ko nga dalhin na ako sa hospital kasi sobrang taas. Oo, pinagpapawisan akong matindi talaga noon yung time na yun eh. Na para bang ang tigas-tigas ng tiyan ko. Kaya nung naghingi ako sa kanya ng water, ng maligamgam, tas pintak ng siguro mga 5 patak lang o 6 na patak. Gaano kadami yung tubig na maaligamgam? Ano lang, 250 ml. Oh, okay. Yung para isang baso, yan. Tas maligamgam siya. Oo. Nung ininom ko siya, yun, nag-burp talaga ako ng matindi. Yun na, nahimasmasan ako. Sabi ko, salamat talaga sa Alka-Drop kasi siguro kung wala yan, baka na usugod na ako. Oo, sa sobrang, siguro acid reflux. Opo. Or yung Yung GERD. parang kumukulo yan Yes diba po. Yan, malaking tulong talaga sa amin yan. Kapag masakit ang ngipin. At pati yung ngipin. Yes po. Pagka may masasakit ang ngipin ng mga anak ko, hindi ko pinaiinom Ilan ng... po yung anak niyo, Ma'am? 3 po. Tatlo. Opo. Pag masakit ngipin nila, hindi ko sila pinaiinom ng gamot. Pinapagano ko lang sila na mumog or or lalagyan ng yung ngipin kung may sira. Talagang nakaka-relieve siya ng Anong lasa? may pagkano siya eh. Maalat-alat. Yun, maalat-alat. Oo nga naman, di ba po naglalagay nga tayo ng asin? May So, ito. So, Oo. ito siya. At the same time, ganun din, nakatulong din sa akin yung nagkaroon ako ng UTI, yung pang-wash lang siya. Oo. Iwawash lang po. Kasi mga kababaihan din na maiwasan, di ba po? Pang all around talaga siya at saka talagang mo siya, talagang nakakatulong talaga na na umiwas sa mga synthetic na gamot or yung iinumin para nakakaano din yun, di ba? Kaya malaking tulong talaga sa amin yan. Alright, so Ma'am Daisy, sa madaling salita, ito po yung nagiging emergency, nyo agad, medicine, parang ganyan. So, parang, di ba po, kailangan, sabi nga ng gobyerno, meron tayong kit for emergency. Tama po, di ba po? So, eto, dapat wag mawala. Talaga yan, nasa go bag talaga yan kasi nakakatulong talaga siya. Alright. So, yung mga may go bag, lagyan na nito kasi marami palang pwedeng gawin. Kung mga biglang naglindol, nasa ilalim pa sumakit ang ngipin mo, di ba po? Kaya umano yung acid mo. Meron ka nito sa go bag, agad-agad, kahit diretso na. Tama ba po? Kung nasa ilalim ka ng lupa, walang tubig, eto na. Tama, di ba po? Nakatulong So siya. ma'am, sige pa po, pakikwento pa po, baka na-distract pa kita at may marami kang magagandang karanasan. One time din, yung isa kong friend din, Opo. buntis siya. Opo. Sabi niya, nireklamo siya, masakit yung ngipin ko. Sabi niya, ganyan. Sabi ko, hindi ka pwedeng iinom basta ng antibiotic kasi buntis ka. Opo. Kaya nirecommend ko sa kanya yan. Kaya siya, nung nasubukan niya, sabi niya, effective yung yung pinano mo sa akin, nirecommend mo sa akin na user na siya, and time to time, pagka naubos yung kanyang yan, nagre-reorder na lang siya pag nauubos yung Ayun. Tapos iano din sa mga friends niya. Yun. Malaking Sinishare tulong. niya Yes. din. Oo nga, kahit sa mga buntis natin. Kasi bawal lang mga gamot pang kasi yung baby. Alright. Nagkakape ka na, nagba-vitamins ka pa. Try nyo lang, makikita ninyo, kayo mismo ang magsabi ng totoo kung ano ba talaga, gaano ba talaga kasarap tong coffee na to, at saka yung rub, napakagandang sa ubo, okay na yun.
Ay, so happy morning po muli para doon sa ating mga kababayan na hindi pa po tumatangkilik ng health and sight wellness na mga produkto. Ito po ay 1,500 pesos, may 5 ka na pack na kape at may mga packages pa rin po rito na pwede kayong mamili para po makadiscount kayo ng halos 40 to 50 hanggang 60%. Muli, ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser. Para po sa ating hindi pa nakakakilala ay mag-like at mag-subscribe po kayo. And follow na rin po sa ating programang Happy Morning Show. Sa YouTube meron din po yan. At alam natin na ang Happy Morning ay lagi pong makatotohanan din ng ating mga balita hinggil sa sensya, teknolohiya, lifestyle, at syempre po, ang basta nakakabuti para po ay bumuti ang ating buhay. Muli, magpapaalam po tayo at huwag kalimutan, itry ang ating mga produkto mula dito sa Health and Sight Wellness. Bye! I love you all!